trade approved, kabagnot to tirafirma na, at Barangay Ginebra, mawawasak din ang Death 5 tulad na lang ng nangyayari ngayon sa San Miguel Birmen. Bago pa man mga ka-idol magsimula ang second conference ay napakarami na nga mga trade rumors ang naglalabasan at nangyayari na nga ito mga ka-idol, lalong-lalo na ang nangyayari ngayon sa SMB. Tuloy-tuloy nga ang good news mga ka-idol sa pagbubukas ng Governors Cup at PBA 3x3 kung saan ngayong araw nga mga ka-idol ay nagkatipon-tipon ang mga player sa PBA 3x3. Dahil nga tila nagkakaroon sila ngayon ng orientation mga ka-idol dahil sa nalalapit na pagbubukas ng PBA 3x3 sa November 20 na talaga namang isa sa mga aabangan natin mga ka-idol. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol sa pagbubukas ng PBA 3x3 sa kauna-unahang pagkakataon, kaninong team nga ba kayo nagtitiwala na maaaring makakuha nga ng unang kampyonato ngayong PBA 3x3 mga ka-idol? Para naman sa mga diehard fan ng Barangay Ginebra, may good news tayo mga ka-idol kung saan itong si Ken Honves na isa sa mga rookie ng Barangay Ginebra na inaasahan sana maglaro ngunit di nga nabigyan ng playing time ni Coach Tim Cone ay maglalaro nga ngayong PBA 3x3. Tulad nga ni Brian Enriquez, itong si Ken Honves nga mga ka-idol ang isa sa mga inaabangan noong All Filipino Conference na mabibigyan sana ng pagkakataon ni Coach Tim Cone ng playing time. Ngunit hindi man nga lang natin nakitang maglaro ito mga ka-idol. Kaya ngayon ay makikita na natin kung ano nga ba ang kayang gawin ng isang big man na tulad ni Ken Honves. Kaya ay mapakinabangan ng Barangay Ginebra sa mga susunod pang season mga ka-idol. At good news din mga ka-idol kung saan paparating na nga ang mga imports para sa Governors Cup. Sa next week ay inaasahan silang dumating dito sa Pilipinas mga ka-idol. Kamakailan nga mga ka-idol ay inanunsyo na pwede nang kumuha ng more than 5 ang bawat team ng mga half Pinoy sa ibang bansa. Maaaring makilahok sa All Filipino Conference. At ngayon nga mga ka-idol inanunsyo din itong chairman ng PBA na si Ricky Vargas na maaari din kumuha ang bawat team ng imports na magmumula sa Asia. At kung mangyayari nga ito mga ka-idol ay mas kapanapanabik pa ang mga magdadaang season ng PBA. Dahil mas malalakas na player pa ang makikita natin dito mga ka-idol. Habang may bagong rules din na inilabas sa PBA mga ka-idol, kung saan lahat ng may expire na nga ang kontrata simula ngayong Disyembre ay maaari nang maging free agent at malaya na silang pumili mga ka-idol ng team na gugustuhin nila. At maaari din naman mga ka-idol na pumirma sila ng extension sa kanilang mother team. Maganda rin naman mga ka-idol ang maidudulot nito kung saan maaari ngang maiwasan na ang mga trading plan at magkakaroon na nga ng pagkakataon ng bawat player na mamili ng kanilang team na gugustuhin. At siya naman nakabase din sa bawat team kung sila ay pipiliin ito. At bago nga tayo magpatuloy mga ka-idol, nais muna natin bigyan ng pansin ng ating mga ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs. Sama nga natin ang ating ka-idol at shoutout kay Ronald Bersobidad. Shoutout din sa ating ka-idol si Freddy Alejo all the way from Malolos, Bulacan. Andyan din ang ating ka-idol si Nestor Carandang all the way from Taguig. Sama rin natin ang ating ka-idol si Kuya Mike TV. Hindi rin papawala ang ating ka-idol si Kindus Lucanyas. Andyan din ang ating ka-idol si Felix Lagrada. Shoutout din sa Lagrada family, kasama ang Tapales family. Shoutout din sa ating ka-idol si Mike San Gonzales, kasama ang Soji Water. Andyan din si Packers Driver TV, all the way from Kuwait. Sama rin natin ang ating ka-idol si King Andrew Macaraig Sala. Siyempre, andyan din ating ka-idol si Gian Luis Primo. Shoutout din daw kay Gian Luis Alfred Nash AJ at Butchoy from Las Piñas City. Kasama rin natin si Cyrex Kyle Gimpaya. At kasama rin natin ang ating ka-idol na si Resty Rica Plaza. At shoutout din daw kay Zavia Nicole from Barilis, Cebu. Shoutout din sa ating ka-idol si Arnold Salazar. At shoutout din sa mag-ina niya na si Marisa Salazar, Shaira May Salazar from Binauganan, Tarlac City. Andyan din ang ating ka-idol na si Ed Garcia. Sama pa rin natin at shoutout sa ating ka-idol na si Inre Heaven Magat. Tila ay marami rin ang nagulat mga ka-idol sa naging trade ng Barangay Ginebra at Northport Batang Pier. Kung saan ito nga si Art de la Cruz mga ka-idol ay tinirade kay Unbubre. Laking tuwa din nga mga ka-idol ni Coach Tim Cone dahil nakuha nila si Unbubre na isa sa mga star player ng Northport Batang Pier. At sinasabi nga ni Coach Tim Cone na malaki ang magagawa ni Unbubre sa Barangay Ginebra. Sabi nga sa ating source, Tim Cone's like potential of newest Gene King, Sydney Unbubre. In Sydney, we saw a player who's shown flashes of solid potential. We're hoping we can bring more out of his game at Barangay Ginebra. Pagkakataong itong mga ka-idol, naniniwala ba kayo na malaki ang maitutulong nitong si Sydney Unbubre sa Barangay Ginebra? At siya ba ay karapat dapat na maging first 5 ng Barangay Ginebra? Habang napakarami din mga ka-idol ang nagulat sa naging trade ng San Miguel Birmen at Northport Batang Pier kung saan ito ang death 5 nila na si Arwin Santos
ay na-trade papuntang Northport Batang Pier mga ka-idol. Na isa nga sa dahilan mga ka-idol ng San Miguel Beermen kung bakit ipinamigay itong si Arwin Santos kahit matagal na ito sa SMB dahil gusto nga nila ng pagbabago. At nung nagbalasa nga sila ng player, ang lumabas na pangalan ay itong kay Arwin Santos. Marami man ang nagulat, especially ang mga SMB fans, ngunit wala tayong magagawa mga ka-idol. Lalo pat SMC Group ang nagdidesisyon yan mga ka-idol. At hindi na rin naman lugi ang SMB kay Vic Manuel dahil si Vic Manuel ay isang malakas na player din at all around at isang big man din mga ka-idol. At tamang-tamang makakasama niya si Mota Tua at Junmar Pajardo. Tinasabi rin mga ka-idol sa paglipat nga nitong si Vic Manuel sa SMB, ang SMB na ang may pinakamalakas na frontline ngayon sa PBA. Lapit na nga nating masaksihan mga ka-idol ang pagsisimula ng second conference, lalo pat inaprubahan na nga ito ni Mayor Vico Soto kung saan gaganapin na nga sa Pasig Arena mga ka-idol. At inaasahan din mga ka-idol na maaaring ibalik na rin ang crowd or fans sa PBA. At sinasabi pa na magkakaroon daw ng free tickets para sa mga fans mga ka-idol sa unang laban sa Governors Cup. Ngunit ang bad news mga ka-idol, 50% na katao lamang ang maaaring makapasok sa Pasig Arena. Marami nga mga ka-idol ang ginulat ng SMB sa pag-trade nila kay Arwin Santos. Na sinasabi nga mga ka-idol na isa sa mga nagpapalakas sa Death 5 ay itong si Arwin Santos. Ngunit ngayon nga ay naging Death 4 na lang mga ka-idol. At sa hindi inaasang pagkakataon ay magiging Death 3 na mga ka-idol kung saan itong si Alex Cabagnot ay maaaring ma-trade na sa tira firma. At kapapasok nga lang mga ka-idol ng balita kung saan inaprubahan na nga itong si Alex Cabagnot papuntang tira firma at Simon Inciso papuntang San Miguel Beermen. Dalawa na nga ang star player ng San Miguel Beermen ang nalagas at tila nga malaking revision para sa lineup ng San Miguel Beermen ang nangyayari ngayon mga ka-idol. At talaga namang masasabi din natin na panalo ang San Miguel Beermen sa nagiging trade nila kung saan isang sharp shooter or legit shooter nga ang nakuha nila na itong si Simon Inciso na kayang-kayang gampanan ang naiwan nitong si Alex Cabagnot. Kung kayo ang tatanungin ko mga ka-idol, panalo ba o lugi ba ang SMB sa naging trading nila sa tira firma? Na naibigay nila itong si Alex Cabagnot na isa sa mga star player ng SMB. Habang hindi pa pala tapos mga ka-idol, kung saan kasali pala ang Barangay Ginebra sa nangyayaring trading ngayon mga ka-idol. At yan nga ay naisumite na sa PBA management at ang hinihintay na lamang ay ang approval nito mga ka-idol. Nasabi nga sa ating source nung una na SMB tira firma trade has been revised na SMB Simon Inciso na naaprubahan na nga mga ka-idol. At ngayon naman ang hinihintay natin ang Barangay Ginebra kung saan makakukuha nga nila itong si Roosevelt Adams. Napakakuwalan nga ng Barangay Ginebra ang isa sa mga player na hindi na rin halos nila nagagamit. Ito nga ay si Arvin Tolentino. At yan nga ay waiting pa rin mga ka-idol. Maaaring bukas ay lumabas na ang result at mapunta na ng tuluyan itong si Arvin Tolentino sa tira firma. Ngunit maganda rin naman mga ka-idol at makakasama at makaka-team up niya itong si Alex Cabagnot. Andun din si Wami Chongson kung saan isa ring sharp shooter or legit shooter mga ka-idol. At sinasabi rin mga ka-idol na ito na rin ang pagkakataon ni Arvin Tolentino para magpakitang gilas. Kasiguradong ibababad siya ng tira firma at makakasali nga ito sa first 5 nila. Habang para sa Barangay Ginebra mga ka-idol ay hindi pa rin pala talaga tapos ang kanilang mga trading plan. Una na ngang sinabi ni Coach Tim Cone na walang magagalaw sa first 5 nila. Ngunit tila mababago ito mga ka-idol, lalo pat itong si Japet Aguilar ay nagpaplano nang pumunta ng Japan B-League. Dahil din naman sa laki ng offer ng Japan B-League na 2 million a month para kay Japet Aguilar at siya nga ang priority nito, plus libre pa ang tirahan ng kanyang pamilya. Malamang sa malamang mga ka-idol ay papatulan na ito ni Japet Aguilar. Kung kaya't gumagawa na ng unang hakbang ang Barangay Ginebra. Ayon nga sa inilabas na trade plan ng Barangay Ginebra, makakasama ni Japet Aguilar itong si Aljun Mariano. Kung saan itong si Aljun Mariano nga mga ka-idol, kung makikita natin ang performance ay isang magaling na player din at hindi na nga lang nabibigyan ng pagkakataon ni Coach Tim Cone na makapaglaro. At ang tinatarget nga ni Coach Tim Cone na makuhang player mula sa Northport Batang Pier, palit ni Japet Aguilar ay itong si Arwin Santos mga ka-idol. Nakaka-trade lamang mula sa San Miguel Beermen. Para kay Coach Tim Cone ay malaki din ang maitutulong nitong si Arwin Santos at makakasali nga siya sa first 5 o death 5 ng Barangay Ginebra. At kasama rin sa package mga ka-idol itong si Jamie Malonzo plus Troy Reich yan mga ka-idol. Na talaga namang nakikitaan din naman itong si Jamie Malonzo na parang si Japet Aguilar din kung maglaro mga ka-idol. Na kung mahahasa pa at mabibigyan ng mas maraming playing time, mas gagaling pa ito mga ka-idol. Tulad ng SMB, ito na nga kaya ang simula ng pagkawasak
ng Death 5 ng Barangay Ginebra. At sang-ayon ba kayo mga ka-idol na ilipat na itong si Javi Tagalar papuntang Northport Batang Pier? Makuha lamang itong si Arwin Santos, Jamie Malonzo plus Troy Wright. At magpapatuloy nga kaya ang pagbabago sa first 5 or Death 6 ng Barangay Ginebra ngayong second conference? Lalo pat patuloy pa rin ang mga trading plan ng SMC Group mga ka-idol. At inaasahan din mga ka-idol na makukuha or maaaring makuha ng Barangay Ginebra itong si Terence Romeo at itong si Matthew Wright. Kung magkakataon ay malaking break ito para sa Barangay Ginebra na mas lalakas pa ang lineup nila mga ka-idol. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, sino nga ba ang karapat dapat na ipamigay na ng Barangay Ginebra? At sino nga din ba ang karapat dapat na makuha ng Barangay Ginebra at maisama sa kanilang Death 5? Kung ano man inyong kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.